Mga kaalagad, magandang gabi sa inyong lahat. May panibagong comment na naman tayong nakita mula sa isang basher ni Krishna at nakita natin ito sa isang video ni Ate R. Jobs. Hindi na natin pag-uusapan dito kung paano sinagot ni Ate R. Job ang comment dahil ang gusto kong gawin ngayon mga kaalagad ay sarili nating reaksyon at pananaw tungkol sa mismong sinabi ng commenter. At honestly mga kaalagad, medyo mabigat ang comment na ito dahil hindi lang simpleng opinion tungkol kay Krishna ang sinabi. May mga allegation o paratang tungkol sa naging pakikitungo umano ni Krishna noong nasa PB House siya. At ang mas interesting dito mga kaalagad, sinabi mismo ng commenter na may isang member daw ng PB team na nagsabi sa kanya. Kaya ngayon ang tanong natin, kung totoong may nagsabi man sa kanya, sapat na ba yun para paniwalaan na agad natin at ikaalat bilang katotohanan? At bilang defender at reactor ni Krishna, dito natin siya himayin mga kaalagad no. Ito ang unang sinabi ng comment. Sinabi ng basher, ganyan edad mo hindi ka marunong magsaing. Mga kaalagad, sandali lang no. Kailangan ba talagang gawing sukatan ng pagkatao ng isang babae ang marunong siyang magluto o magsaing? Kung may isang tao na hindi marunong magsaing, ano agad ang ibig sabihin nun? Tamad na, walang silbi na, masamang babae na? Hindi naman, di ba mga kaalagad? May mga taong marunong magluto. May mga taong hindi gaanong marunong. May mga taong natututo habang tumatanda. At may mga taong iba-iba ang naging environment at experience sa buhay. Kaya kung ang pinakabasihan ng panghuhusga kay Krishna ay hindi siya marunong magsaing, para sa akin napakababaw naman ng basihan para husgahan ang buong pagkatao ng isang tao. At lalo na kung ang pinag-usapan natin ay isang particular na panahon ng buhay niya. Mga kasunod pang statement ng commenter na parang ipinapahawatig na kung mayaman lamang sila, saka okay na hindi tumulong sa gawaing bahay. Pero hindi rin natin alam ang buong arrangement sa bahay mga kaalagad no. Hindi natin alam kung sino ang naka-assign sa pagluluto. Hindi natin alam kung ano ang napag-usapan. Hindi natin alam kung may ibang ginagawa si Krishna noong mga panahong yon. At higit sa lahat, hindi natin nandoon ang buong panahon para makita ang bawat ginagawa niya. Kaya napakahirap mag-conclude mula sa isang kwento na tamad si Krishna. Dahil ang isang tao ay hindi naman pwedeng isummarize sa isang gawain lang. Sabi pa ng basher, sobra naman, kaya pala sa PB House, pinatrabaho yan doon ni Sir Paul. At pagkatapos, may sinabi siyang isang member daw ng PB team na ayaw kay Krishna. Di umano raw, filingira, tamad, at kinakatok pa raw sa kwarto kapag oras ng kainan. Mga kaalagad, dito tayo kailangang maging maingat no? Hindi dahil gusto nating protektahan si Krishna sa lahat ng bagay. Kundi dahil kapag naglalabas tayo ng ganitong klaseng statement tungkol sa isang tao, kailangan nating malaman kung verified ba talaga. Ang pinaka-interesting na linya sa comment mga kaalagad ay ito. Alam niyo kung sinong nagsabi niyan? Pero mga kaalagad, kung talagang may nagsabi, bakit hindi natin kilalanin ang source ba? Hindi naman ibig sabihin na kailangang ibunyag ang personal identity ng isang tao. Pero kung gagamitin mo ang sinabi niya bilang basehan para sabihing tamad, filingera o hindi gusto ng isang buong team ang isang tao, kailangang malinaw kung saan nanggaling ang impormasyon. Dahil kung ang source ay may nagsabi sa akin, tapos ang kasunod may nagsabi raw sa kanya, at pagkatapos may nagsabi raw sa member ng team, kapag lumayo ang kwento sa original source, mas mahirap nang malaman kung ano talaga ang nangyari. Ito ang gusto kong idiin mga kaalagad. Kung ikaw mismo ang nakakakita, sabihin mong nakita ko. Kung ikaw mismo ang nakakarinig, sabihin mong narinig ko. Pero kung sinabi lang sa'yo, mas tama sigurong sabihin na may nagsabi sa akin na ganito raw ang nangyari. Malaking pagkakaiba yun mga kaalagad no. Dahil ang una ay parang direktang fact. Ang pangalawa ay malinaw na second-hand information. At kung second-hand information lang, hindi natin dapat gawing hatol sa pagkatao ng isang tao. Dito naman tayo sa kabilang side mga kaalagad. Hindi natin alam kung may nagsabi talaga. Hindi rin natin alam kung tama ang pagkakaintindi ng nakarinig. At hindi natin alam ang buong context kung sakaling may sinabi man. Kaya hindi rin natin dapat agad husgahan ang sinasabing member ng PB team. Pero kung talagang may nagsabi ng ganitong mga bagay tungkol kay Krishna, ang tanong ko lang, ano ang buong context? May nangyari bang specific? May problema ba talaga? May misunderstanding ba? O baka may isang pagkakataon lamang na hindi maganda ang naging impresyon ng isang tao kay Krishna? Dahil posible rin naman na may taong hindi nagustuhan si Krishna. Pero ibang usapan ang hindi ko siya nagustuhan kumpara sa tamad siya at pilingera siya. At gusto kong linawin ito bilang defender. Hindi ko sinasabing perfect si Krishna. Hindi ko sinasabing lahat ng ginagawa niya ay tama.
At hindi ko rin sinasabing lahat ng taong may criticism sa kanya ay basher agad. Kung may totoong pagkukulang si Krishna, pwede naman nating pag-usapan. Pero ang criticism dapat nakabase sa malinaw na pangyayari. Hindi yung isang lumang kwento na hindi natin alam kung saan nagsimula. Dahil kung tunay tayong concern sa isang tao, hindi natin kailangang gumawa ng kwento para lang mapabagsak siya. Ito rin ang napansin ko mga kaalagad. Kapag may isang issue tungkol kay Krishna, parang may mga taong gustong hukayin ulit ang bawat lumang kwento. May bagong interpretasyon, may bagong version, may bagong taong nagsasabing may nagsabi sa akin noon. At kapag pinagsama-sama, parang nabubuo ang isang image kay Krishna na baka hindi naman kompleto. Kaya bilang viewers, kailangan din nating magkaroon ng sariling pag-iisip. Huwag tayong maniwala dahil lamang maraming nagsasabi. At huwag din tayong basta maniwala dahil maraming supporters ang nagsasabi ng kabaliktaran. Parehong kailangang suriin. Ito ang tanong na pwedeng pumapasok sa isip ng maraming supporters. Kung may totoong problema noon sa PB House, bakit hindi na lamang yun pag-usapan ng maayos ng mga taong direktang involved? Bakit kailangang maging sandata sa pambabas kay Krishna? Dahil kapag ganito ang nangyayari, hindi na natin alam kung ang objective ba ay linawin ang isang pangyayari o siraan ang isang tao. At yun ang malaking pagkakaiba. Mga kaalagad, ito ang gusto kong iwan sa ating lahat. Sa social media, napakadaling magsabi ng mga nagsabi sa akin. Napakadaling gumawa ng comment. Napakadaling magpakalat ng kwento. Pero ang mahirap, patunayan. Kaya kung may mabigat na accusation, huwag agad maniwala. Kung may criticism, pakinggan. Kung may ebidensya, suriin. Pero kung puro may nagsabi, may nakarinig, alam niyo kung sino, kailangan natin mag-ingat. Dahil baka bago pa natin malaman ang buong kwento, nakapagbigay na tayo ng maling judgment sa isang tao. Alam kong marami sa atin ang maiinis kapag nakakita ng ganitong comment. Normal lang yun. Pero ang suggestion ko, huwag nating sabayan ng personal na insulto. Kung gusto nating ipagtanggol si Krishna, gamitin natin ang argumentong sabihin natin, ano ang basihan? May proof ba? Sino ang direktang nakakakita? Buong context ba ang alam natin? Mas malakas yun kaysa gumanti ng insulto. Dahil kapag pareho nang nagsisigawan ang dalawang panig, wala nang nakikinig, no? Kaya sa basher na nag-comment ng ganito, kung may narinig ka man mula sa isang tao, hindi naman kita pipigilan na magkaroon ng opinyon. Pero sana, huwag mong gawing automatic na katotohanan ang isang bagay na hindi mo naman mismo nasaksiyan. At kung talagang may member ng PB team na nagsabi ng mga bagay na yan, sana maintindihan din natin na hindi natin alam ang buong context ng sinabi niya. Hindi natin siya tatawaging sinungaling. Hindi rin natin siya huhusgahan. Pero hindi rin natin tatanggapin agad ang kwento bilang absolute truth. Dahil ganun dapat ang patas na pagtingin mga kaalagad. At kay Krishna naman, hindi namin sinasabing wala kang pagkukulang. Pero hindi rin namin hahayaang isang may nagsabi sa akin lang ang maging dahilan para husgahan ka ng buong pagkatao. Kung may mali, pwedeng itama. Kung may criticism, pwedeng pakinggan. Pero kung ang basihan ay puro sabi-sabi, mag-isip muna bago humatol. Dahil sa panahon ngayon, napakadaling manira ng isang tao gamit ang isang comment. Pero kapag kumalat na ang kwento, mahirap nang bawiin. Kaya bilang reactor at defender ni Krishna, hindi natin kailangang manakit para ipagtanggol siya. Kailangan lang natin maging mapanuri. At sa mga patuloy na nanonood, sumusubaybay at nagbibigay ng patas na opinyon, maraming salamat. Dahil sa huli, hindi naman paramihan ng basher ang labanan. Ang mahalaga, alam natin kung ano ang totoo, alam natin kung ano ang opinyon at marunong tayong maghintay sa buong kwento bago humatol.